maraming salamat sa buhay ng mahal kong pastor na si Pastor Abby. Kaya ako naiiyak ng Diyos na sumigaw, umiyak. Ang luha ko pasasalamat sapagkat nakilala ko ang tunay na Diyos. Ginamit sa kasangkapan dahil matigas ang ulo mo, matigas ang manindigan, pag hindi. Kaya, na lumabot siya sa salita ng Diyos. Amen. Binabasa niya yung Bible, hindi niya ako makontray dahil alam niya. Alam niya na yun. Dahil mahal nila kami. Mahal ako ginusto ko, pinamanigan ako. Mahal ako kaya alam niya yung kabataan ko. Dahil kukulang pa ako sa alam ko. Tunay nga na ang bawat isa, ang salita ng Diyos sa panghawakan mo, lumalakas ang puso natin at pag-isip at katotohanan. Yung pagtitiwala yun sapagkat ang bawat isa sa atin, kailangan lagi tayo mapagpasalamat. Lagi tayo may kagalakan sa 1 Thessalonians chapter 5, 16 to 18. Tuloy mo nga sa 19 para mabighati ang ating pag mabighati ang ating espiritu. Oh. Kaya kayo na lang bumasa. Kaya bilang kagalakan sa Diyos, nahihiya akong sunod. Natural lang nagsisigil ko dahil nalilis ko. Tapos pag merong nadadas ng gano'ng umaalis, masipag ako, noodyo ka na kong galas dito. Huwag niyo sayangin ang buhay. Si Sister Neville sinabi ko yun. Maganda kung pupuntahan niya. Tinatanong sa akin yung mga salita sa pagbabasa ni Pastor Abby. Kaya, pag tumutulong luha ako, nagtatago ko yung nakita. Pagdadasal na ako. Ayaw ko pakita, nahihiya ako sa Diyos mamaya. Nag-iiyakan yung mga apo ko eh. Kaya ayaw ko sila manghina. Sabi ko, don't worry. Pinisayo ko naman. Don't worry. I'm strong. Ayaw ko sila manghina. Sabagay nagbibigay ako ng nagagamit din ako ng Diyos doon pa. Sa Pilipinas na nagpapalakas sa mga nahihinaan ng loob. Alulong ko. At sa muntik pa na ng palataya, pinakita ng Diyos na kumilos ang kapangyarihan sapagkat sabi nga ni Pastora natin, yung suporta natin sa ating mahal na asawa, kung meron kang hindi gusto, tigilin mo. Tigilin mo dahil nakikita na kayo ng Diyos. Oo, inaano ko yun. Umiilan yung kaisipan na laman, pero pinipigil ko kasi natatakot ako nakatingin ng Diyos. Ay lahat ng ginagawa ko po ito Diyos ko. Dahil sa'yo. Mahina ang sikura ko pero daw marating din maraming may sakit na hindi magaling sa ospital. Ginamit ka ng pagpapagaling ng Diyos ang asawa ko sa akin. Na sineserve ko dahil wala mag-aalaga. Wala akong magbabayad sa trabaho ko sa nagkakasakit. Kaya sabi ng mga nakakita, bakit ko tinatanggap dyan sa ospital nga, tinanggihan na. Diyan marami kang anak maliit. Iginagawa ko naman sa mga. Buti na hindi ako naglalakad na gaya ng asawa ko. Naglalakad siya mong binabasa niya yung Biblia sa mga tao. Ako sa bahay na lang ito gagawin. Kaya totoo yung pagka ang bawat isa ay natakot ka sa Diyos, nahiya ka sa Diyos. Lahat ng gagawin natin, maski mahirap, titiisin natin, ay ganun, inaalay natin sa Diyos. Sapagkat ang buhay natin, alam natin, na ang Diyos ang may bigay. Lahat yan. Malam niyo, sinabuhay ko yung mga salitang naririnig ko, na kung kayo'y nasa sa akin, ako nasa sa inyo. Kaya laging pinaalas sa akin ng Banal Espiritu. John 15:7, sinabuhay ko yun. Dahil ang favorite kong salita ay yung sa Psalm 119, verse 105, ang salita mo'y ilaw ng ating mga paan at liwanag ng ating landas. Doon sa verse 11, ang salita mo'y nakatago sa puso ko pag-isip upang hindi ako magkasala at makagawa ng dapat sa Diyos. Tingnan mo yun? Naiiyak ako sa Diyos. Kinakausap ko ng Holy Spirit.
Hindi ko pa alam na Holy Spirit yun ah. Dahil ang Diyos lang alam ko na nakatingin at siya ang nagbibigay sa akin ng kaisipan. Lahat ng hiningi ko sa Diyos, ibinigay niya. Kaya nahihiya ako sa Diyos kung hindi ko may sa buhay at hindi ko ma-guide yung mga anak ko sa pagkat. Meron ako narinig, nakalimutan ko lang chapter, mahina ako sa chapter. Yung ipagsusulit ko si Pastor, narinig ko na, yung mga anak mo ipagsusulit mo sa harapan ng Diyos. Kaya yung mga anak talagang sinabi ko sa kanila, maski nasaan sila, ang Diyos nakikita sila. Kaya lahat ng sinasabi ko sa kanila, ito, gusto ng Diyos na maging mabuti tayong halimbawa sa mga nakakita. Lahat, ganun daw, may sinasabi nga, gaya nga, maraming sasabihin ng mga tao sa liputan. Huwag niyo sila pakinggan, ang pakinggan natin ng Diyos. Sapagkat, ang Diyos pag nangako, walang makakahadlang. Eh, narinig ko rin yung Deuteronomy 28. Verse 2. Sinabuhay ko naman. Talagang yung isip ko, bukod doon sa binibigyan ko ng oras, ang Diyos, sa pagdadasal, kaya ikaan mga tao doon. Kaya parang kiniilagan ako eh. Kasi alam nila pag lumabas sa bibig ko, nagaganap. Paano hawak yung pangako ng Diyos? Tinagyan ko sa pag-ibig. Debrotungsyon ng Diyos. Lahat ng pangako ng Diyos, basta pakinggan mo lang yung pag-ibig. Alin yung tinig na yun? Dahil mga ginagamit niya, nagbabasa ng Biblia. Pastor, wala yung asawa, narinig yung tinig niya, yung salita ng Diyos. Umuupit sa akin yan, maski takpong kung tenga ko ng purmero, tinatakpan ko yung tenga ko. Diyan ka dito ako. Eh bakit yung kapangyarihan ng Diyos, bakit sumusunod pa rin yung mga salitang narinig? Natanim sa puso ko yun. Kaya sa buhay ko, kaya lahat ng aking gagawin, dinadalangin ko. Talagang naramdaman ko malakas ako. Wala akong takot. Lahat ng hirap at isko upang maparangalan ng Panginoon. Awa ng Diyos, tingnan mo. At meron pa, masarap dun eh. Pero nakakawa, hindi ako natutuwa. Pagkatapos ng pagpapalang pangako ng Diyos, pati sa mga bungang katawan eh. Deuteronomy 28, verse 1 hanggang 14. Pangako ng Diyos, kung inyong didingin ang aking tinig, at gaganapin mo lahat na masikap ang aking mga utos. Ang lahat ng pagpapalay gagawin ko. Tinangkit ko yun. Pinakita ko sa Diyos na yung narinig ko salita niya na ginamit ng tinig na sinusunod ko ang gusto niya. At saka ako humihiling. Nakita ko, nagtataka yung mga kapwa ko kung nag-aalaga ako ng baboy dahil chairman ako. Na mga miyembro ko may baboy. Pati sila nakakawa raw, nakakawa raw sa grasya. Kasi bago ko ibigay, pinananalangin ako. Ayaw kong ibigay sa kanila na hindi pakikinabangan kasi pinagtiwalaan ako ng gobyerno eh. Para ikala sa mga tao yung parang makinabang. Kaya ang tawag nila sa akin, manalangin ka nga, mag-pray ka. Ginawa akong tagadalangin. Kaya tutulungan nila ako magtrabaho sa akin ginagawa upang manalangin lang. Kaya salamat sa Diyos. Totoo yan, lahat ng salita ng Diyos. Lahat ng pinangako niya, lumabas, pumasok nga sa ang bayan. Makawan mo ka ang mga, yung parang, bibigyan ko kayo ng mabuting kapanahunan. Pagpapalain ko mga bunga ng iyong katawan, bubuksan ko ng pagpapala mula sa kapitan. At gagawin ko kayo. Magiging banal, malalaman lahat na magiging banal. At hindi kayo magiging buntot. Hindi kayo maghihiram. Kayo magpapahiram. Naganap sa buhay ko yun. Maski ganun ang buhay ko, maski marami akong anak. Nakakakain yung mga tao, hindi ako humihingi sa kanila. Yun ang pinakita ko sa Diyos na ito man lang. Maging malbon sa akin ng Diyos. Gaya kung lamang ko na ang andar. Pero kung dumarating din yan, binalabangan ko. Kasi binabudget mo lahat para makaraos sa panahon ng mga anak mo. Pero alang-alang sa Diyos ginagawa ko yung darating, pinaghahanda ko yung darating.
kung paano magkaroon para makagaling gumaling na sa karamdaman. Para magkaroon lang nakaginawa ng mga may problema lumalapit ron. Ito yung sumasalalay sa puso yung pinag-aaral natin. Sa kakanin mo, nakangiti ka, mas pinapihirap ka. Pinaghihirap ka, nakangiti ka. Hindi ka marunong dumay eh. Doon lang ako dumadaan. Naghihirap ako. Kaya yung mga hindi ako kakilala, kanan na mayaman ako. Kasi, nakakatulong ka pa eh. Kaya, tutunay ang pangako ng Diyos. Amen. Ito pa yun ang pinalulungkot ko, humihingi ako sa turo sa Diyos na linawin ang pag-isip ng mga tao. Tatayong laban sa iyo. Kung sino man tatayong laban sa iyo, pasasaktan ko sa harapan. Pag nakita ko yung mga tao gumawa sa akin hindi tao, nakikita ko talaga yung paghihirap nila. Nakikita, lumalapit pa sila. Inaalagaan ko kasi nakakaya sa Diyos kung matutuwa ako nahihirapan ng kapwa. Pinagsisilbihan ko. Pero masakit na ang ginawa sa akin. Kaya tunay nga na ang pangako ng Diyos, pag napakita natin at tinis natin yung sarili natin, na gumawa ng labag sa us. Ganun, aandar yung kapangyarihan. Pati na sa mga anak mo. Laging ang dalangin, laging pray, babagsak na lang tayo ng bahay sa kakadalangin. Aakyat daw kami sa langit. Pinupusong kami eh. Sabi ko, salamat. Alam niyo pala, may langit. Pinaniniwalaan niyo yung Diyos, nakita mo pa, oo. Patunayan mo asa kung nakita mo. Tingnan mo. Kung kumahangin, alam mo ba kung saan ang galing yan? Alam mo ba kung saan pupunta? Oo nga na. Ano patunay mo patas doon eh. Pag wala ng espiritu mo, saan ka pupunta? Sa siniseryo. O ang Diyos Espiritu siya nagbigay ng buhay. Isa pa, alam mo kung gusto ng Diyos, kung hindi ka tumupad, kung hindi mo kayang paniwalaan, huwag ka namang kusga. Sapagkat mahal kita sa harapan ng Diyos. Nahiya, tumitigil sila. Kaya mga minamahal sa kapatid, kayo lahat. Alam ko, ang bawat isa sa atin ay tinawag ng Diyos. Kung maramdaman ang bawat isa sa atin kung paano natin sa buhay, kung paano tayong inibig, kung paano sa buhay natin yung kanyang mga salita. Sabi nga sa John 6:63, tinatawag mo kung Panginoon, Panginoon, hindi mo na ginagawa ang aking sinasabi. Amen. Amen. Kaya lahat tayo, naiibig natin sa Diyos. Makarating niyang ganang bagay na hangganan ng ating buhay. Ako, handa. Kaya usapan namin ni Pastor Abin na hanggang kailan ako yung passport ko kaya. Sino kaya makakasabi? Passport ang tawag namin eh. Kasi baka sinista lang. Pagka may takot ka sa Diyos at isang buhay yung salita niya, ganun, ang bawat isa sa atin ay mahihiya sa Diyos. Kaya lagi tayo may kagalakan. Saan natin gagamitin ang kagalakan? Doon sa mayaman tayo, maraming pera. Doon sa party. Hindi, diyan natin pakikita sa Diyos ang kagalakan. Na kaya natin bigyan ang ating sarili. Iyon ang sinasabi ng Holy Spirit sa akin. Pagka nalulog ako. Nabigis ko si Pastor, tumutulog ako. Kagad ako, mahal ko nga pagmahal ang Diyos. Kagad yung pinaalala sa akin yung mga bagay na yun. Para bang nilitaw akong wala pa salamat sa kanya sa lahat ng binigay na sa akin. Panalangin ko, yung sinabi ni Pastor, nagkaisa-isa yung tagtang bagayata nga, nagkakanta yung espiritu kung paano. Ayaw nating makita naghihirap. Ito katawan lang ni Pastor. Kasi ayaw niya yun eh. Alam niyo, pinapupunta ako sa ospital. Pag naramdaman ko yung aking katawan na iba, iuwiin niyo na ako. Iuwinan lang ako kasi bakit? Iba ang pakiramdam.
ayoko yung magtagal na namin, ano, wala na ako natin. Gagawin gawin sa akin, kaya nagtago yan. Pero kung lang, tinatago ko yung pagluha ko sa salamat sa Diyos dahil naalala ko siya. Kaya napakasarap nang nasa kaharian ng Diyos. Napakasarap na pamilya tayo ng kaharian ng Diyos. Tinitingnan tayo. Alam ko nakatingin ng Diyos sa bawat isa. Kung paano ang bawat isa sa atin. Nandun din yung kung umiiyak, makiiyak kayo. Kung makigala kayo. Kaya ang bawat isa sa atin, yung puso natin, na walis yung katawan laman. Mawawala man yung katawan laman, pero yung espiritu natin ay hindi na mamatay. Kaya nga sa amin sa walang kamatayan yan. Yung natupad natin dito, siyang dadali natin sa harapan ng Diyos. Lahat ng yan napundar natin, may iwan niya. Napakarami. Paano ako maiinip? Sa pagdadasal, nagbubulay-bulay ako. Hindi mo kasi nagpapalungkot sa akin. Kaya, ang daing niyang tinuturo sa akin. Dahil niyang pinaalala. Kaya, ang bawat isa, pagka nasa kanya tayo, ang Diyos ay nasa atin kasi may kapangyarihan siya. Ito yung nananatili sa salita ko, nananatili ako sa kanya. Tingin niya ang kanyang spirit. Kaya atin dahil. Tatanggapin natin lahat na sa ayon sa kalooban ng Diyos. At hindi binibigay ng Diyos yung hinihiling natin. Hindi ayon sa kalooban niya. Kaya, huwag tayo magsawa ng manalangin para maging karapat-dapat yung panalangin natin sa harapan ng Diyos. Para ang bawat isa sa atin ay nakikita yung nagkakaisa tayo sa katotohanan. Sapagkat walang katotohanan kundi yung salita niya. Kaya ang bawat isa sa atin, pagka na isang buhay natin yun. Tunay na pasasalamat, hindi lang sa bibig. Sapagkat sinasabuhay natin ang salita ng Diyos. Kaya salamat po, marami pang dumarating sa akin. Ano yung ayun, wala. Salamat po sa